Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. You better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor. Kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Ikaw lang, only asking you, not the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po, pare-parehas po Hindi. kami. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Your Honor, Mr. Chairman, yung mag-asawa lang, tanungin ko. You have the witnesses. Ruiz, Mr. Pablo Ruiz. Miss Franz at saka Miss Pablo Ruiz. Sa narinig namin ng mga testimonya na sinasabi nitong mga witnesses, ako bilang ordinaryong tao, I am wondering why, bakit ganun na lang kayo kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito. What led you to do that? Anong rason? Bakit ganun na lang ka walang awa na minamaltrato ninyo itong katulong ninyo? Bakit? Anong dahilan? Magtanong lang ako. Your Honor, hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa? Opo. Hindi po kami. So nagsisinungaling ito sila? Opo. Ha? Opo. Sabihan kita, ha? You are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba, ha? Opo. Hindi po kami Pinarningan ko na yan, nagsisinungaling. Yes? Senator Jigoy? Pinarningan ko na yan nung nakarang hearing. Pag nagsinungaling niya. O baka akala nyo hanggang warning lang kami. Ha? Papakakulong ko kayo dyan sa baba. Kayong mag-asawa, hindi kayo makauwi. Yung husband, tanungin kita, Mr. Pablo Ruiz, bakit ganun na lang kung makatrato kayo ng inyong katulong? Yes, Your Honor. And you cannot deny that. Bulag ko. Bulag. Natanggal ang mata. Wala lang base nun. Bulag. So, gusto niyong ebidensya? Yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? Your Honor, hindi naman kami nagsisinungaling po. Sinasabi ko namin po ang totoo. Anong totoo? Kasi po ako, ay no 2020 ay lagi ako bumiyahe ng pandemic ng pamimigay sa mga tao po. Hindi ako nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko yung pagmamaltrato. 1, 2, 3, 4. Isang biktima, 3 witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At konfirmado, bulag ko. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, i-deny nyo na ginagawa nyo yan? Tatanong ko lang, bakit ganun ka violente yung ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po deny po. Ha? Siguruhin mo, kasi pwede kayo hindi makauwi sa inyo ngayon, ipapakontempt ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima, bulag na bulag. Alam nga naman, bulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya, natural cause. Na hindi sinaktan. Ang dami nga witness, no? Ito mga katulong nyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng karumal-dumal na pananakit sa inyong katulong. Bakit? Bakit ganun na lang? You may answer, you may consult with your lawyers. Ikaw din ang magsasalita. Ayon, Honor, totoo wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sinong ibang kasamahan? Ay sila Patrick po at saka si GM po. Patrick, GM. Totoo, kayo nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. So, sino nagsinungaling ngayon? Kayo o sila? Sila po.
JM, Sigurado ka? with the permission of Senator De La Rosa. Yes. JM, ikaw yung dalawang affidavit, di ba? Yung una, Apo. sinabi mo na ikaw ay pinwersa lang na pumirma. Apo. Yung pangalawa, ikaw ay nagsalaysay ng galing sa iyong kalooban. Apo. So, pinaninindigan mo yung pangalawang affidavit. Apo. Pang salaysay. Saan ka ngayon nagtatrabaho? Sa iba na? Sa kanila pa? Ngayon po, Oo. wala po. Wala po. So, umalis ka na rin sa kanila. Apo. Mr. Chairman, GM, sino nagturo sa'yo na mag-execute ka ng ganong klase ng affidavit? Yung una po, O, yung una. si Ate Franz po. Ha? Si Ate Franz po. Sulat Si kamay Franz. mo, di ba? Sulat kamay mo? Opo. Ate Franz, totoo ba na diniktahan mo siya kung anong gawin niya sa affidavit niya? Your Honor, hindi po totoo siya po ang gumawa ng sarili niyang affidavit. Kasi siya po talaga ang sumuntok sa gilid ng mata ni Ate Elvie sa bandang kaliwa. Subscribe ba ito, Mr. Chairman? Yung unang affidavit niya? Opo. Pero tayong kopya nung... Sino nag-subscribe? Sinong fiscal na nag-subscribe? Before, we have the prosecutor sa Batangas here. Sa inyo ba nanumpa? Yung dalawang sinumpa ang salaysay ito eh. Yung una, gusto ko malaman sana, prosecutor, kung sino ang nag-subscribe nung unang salaysay, yung first affidavit. Good morning, honorable senators. The first affidavit subscribed before private lawyer, Attorney Aguirre. Torne, Aguirre, abogado ito, yes, he is a City, practicing lawyer in Batangas City. Oo. lawyer ng Batangas City, private po. private practice. Yes po. Aba. Notary Public. Okay. The second one, Good morning, Your Honors. I'm Prosecutor Gonzales. We only have a copy po of the first sinumpaang salaysay, which was dated August 22, 2023. That is the only one we have on our file po. you do not have the second... This is the Affidavit? first time, sir, that I'm hearing of the second affidavit. this was There is a second sinumpaang salaysay. Sino tong Roberto Santos, OIC Provincial Prosecutor? Your Honor, Mr. Chair, if I may, Go ahead. yung pangalawa pong statement niyan, si IDG na po ang kumuha niyan, yung investigator namin. And ina-subscribe namin kay Fiscal Santos, Fiscal Santos of Occidental Mindoro. Occidental Mindoro. So, Mr. Chair, yung balikan ko lang itong mga fiscal, pang ilang salaysay na yung nakarating sa inyo na kayo nag-subscribe? It was not subscribed Wala. for us, Your Honor, but it was subscribed before a notary public. Part of the counter It affidavit. was attached in Asanan? counter affidavit Asanan submitted next? by respondents Castro. Ruiz. Okay. So, balikan kita. Sabi niya, diniktahan mo siya na para magsabi na gano'n sa affidavit. Tapos yun, dinay mo. Your Honor, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po, hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako, ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo? Eh, kung natatakot sa'yo eh. Jim, Hindi naman po ako nananakot, Your Oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan. Google Pay ka lang. Hindi po ako ng Google Pay, Your Honor. Eh, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga? Sige, mamaya. May hamon lang ako dito, Mr. Chair. Yeah. Mabilis lang. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag ba kayo? Ang tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. For the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Papunta na po sila at ready na Okay. po sa poly. We have directed the NBI to produce their polygraph machine Okay? before this committee. You better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Ikaw lang, only asking you, Ikaw lang not dito. the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po pare-parehas Ay, po hindi. kami. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O ang asawa mo eh.
Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin, ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo naman sila intindihin, yes or no. Hindi po, dapat kapareha. Hindi, so ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na po naman. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talagang wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayo tinatago kasi kung wala kang tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman. Can you answer? May tanong ni Senator Tulfo, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapato yung ginagawa. Hindi, mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag ka na magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the counsel. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, Papasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga eh, ma'am eh. Ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina ata yung lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the counsel, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At letting NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test. Upon termination of this hearing, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs. Mag-oo ka na yan siguro. Di po. Okay. Okay. So directed